Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Aba, Sabado na naman ang umaga. Ngayon po ay August 13, 2022. Kamusta po kayo? Welcome po sa pinakabagong programa, public service program ng SMNI, ang Pinoy Legal Minds on a Saturday morning. Live na live po tayo sa ating mga telebisyon via SMNI News, sa lahat po ng ating mga radyo via DZAR 1026 Sunshine Radio Stations at sa lahat po ng mga Sunshine Radio Stations sa buong Pilipinas. At nakasimulcast sa lahat po ng ating mga social media accounts kasama ating Kuya Mark Tolentino sa programang Pinoy Legal Minds. Mayong buntag, Kuya Mark. Mayong buntag, MJ, and sa lahat po ng mga followers natin, mga televiewers sa SMNI. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino sa Pinoy Legal Minds. Ayan, at syempre una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa pagkakataon na binigay ng ating Honorary Chairman Pastor Apollo C. Kibuloy, Kuya Mark, na bigyan tayo ng pagkakataon na i-educate ang ating mga kababayan hinggil sa batas. Yes, thank you po kay Pastor Apollo C. Kibuloy for this opportunity. And yung ginagawa po natin sa Pinoy Legal Minds is purely for public service and education. Lalo na sa mga followers natin, mga televiewers na gustong malaman ano po yung karapatan po nila bilang isang Pilipino, bilang isang asawa, at bilang isang tao. At maraming salamat po sa lahat po ng mga libo-libo natin ng mga viewers, million viewers po natin sa nagdaan nating pilot episode at talagang Kuya Mark, maraming mga nakatambay na tanong sa ating mga kababayan. Pero nakadisplay po sa ating screen ang ating pong text line at call line. Tawag lamang po kayo at mamaya sa ating pong live stream sa Facebook at sa YouTube, abay pwede po kayong magkomento, magtanong para direkta nating ipasagot kay Kuya Mark Tolentino. Kuya Mark, parang kasalan yung ano natin ngayon kasi nakabarong ka Nakabarong din ako. Yes, tama. Actually, yung role naman ng Pinoy Legal Minds is education. Hindi natin in-encourage yung hiwalayan dito. Okay. But kung hindi, protection of marriage. We believe yung tinatawag na sanctity of marriage. Yun ang advocacy ng Pinoy Legal Minds. So mali po yung haka-haka na we are encouraging hiwalayan. Hindi po yan. Actually, ang encourage po natin is to protect family, to protect the sanctity of marriage. Ayan. So bago siguro Kuya Mark, meron tayong promise last week. Nasagutin natin yung ilan sa mga nakatayanggang tanong sa ating paksa last week, yung rights and obligations na mag-asawa, bago po tayo mag-jump in sa ating paksa sa araw na ito. Tama. Number one, Kuya Mark, sa kanilang tanong, pahabol ito last week, pwede ba raw napalitan ng married name ko sa company at sa SSS into maiden name? Meron po tayong nagtanong sa isa sa ating mga texter. Yung married name niya, actually, this is in relation to sa law on passport. Law on passport in relation to SSS, lahat na yan. Sa law on passport kasi, hindi mo, for example, yung apelido mo ginagamit is yung apelido na ng yung may asawa ka, tapos naghiwalay kayo, gusto mo palitan. Hindi mo pwedeng baguhin ang apelido mo sa passport without reason. So yung reason na pinag-uusapan dyan is yung annulment of marriage decision yan. Iba yung tanong kasi last time is, pwede ko bang optional bang gamitin yung apelido sa pagdadalaga? Yes, optional yan. But iba pag passport. Pag passport, kailangan na may reason, may cause, bago mo baguhin yung entries of the passport. Same also, pag may passport ka na, palitan yung SSS, palitan yung... Wala namang problema yan. Kasi ang SSS, pwede mong baguhin yan kasi hindi naman yan same sa passport na same, yung ibang mga government offices, pwede mo palitan yan. Except passport, kasi may batas ang passport. Hindi mo pwedeng baguhin ang entries of the passport without reason. So, ibig sabihin, kung may asawa ka, nakalagay sa passport mo, tapos gusto mong baguhin sa pagdadalaga, kailangan mo na mag-present ka ng annulment of marriage. Number 2 sa kanilang tanong sa ating texter 43610, yung kanyang ending number, siya raw po, Kuya Mark, ay isang overseas Filipino worker. Yung asawa niya, walang trabaho, tsaka umaasa lang po daw sa kanya. At ang nakasama doon, batugan daw po yung lalaki. Inuwi niya po mga anak namin sa kanila. Ano raw po yung payo niyo sa kanya, Kuya Mark? Depende sa'yo. Kung actually, yung tinatawag na support sa mag-asawa, joint yan, hindi lang yan obligasyon ng babae or obligasyon ni lalaki. Kung hindi, both the husband and the wife may obligation to give support. So, ibig sabihin, when you say batugan, ano ba yan? Irresponsible ba? Kasi pag ang lalaki kasi irresponsible, under yan ng 9262.
bawsi yan. Economic abuse, failure to give support is already a criminal liability sa lalaki. Iba sa babae. Kasi wala namang bawsi sa babae. Ang babae hindi naman maging liable ng bawsi kung siya, irresponsable. Yung irresponsable, pag lalaki, hindi nagbibigay ng support, may criminal liability under 9262. Wala yan sa babae. Ang babae, pwede maging civilly liable kasi irresponsable siya, but hindi ibig sabihin na maging criminally liable siya kasi batugan siya. Pwede yan sa lalaki. Ayan, third question natin, Kuya Mark. Pwede po ba mag-file ng psychological abuse, economic abuse, at emotional abuse na hindi nagbigay support and pang-aral sa anak nila? Na 5 beses po, Kuya Mark, na nangabit. Grabe to, ha? Hindi ko nagawang magdemanda noon dahil na-paralyzed daw siya. Dinemanda ko noong unang nagkabit na dismissed due to non-jurisdiction. Kasal po sila, Kuya Mark, ng 49 years. At hindi na sila nagsasama, pero meron silang estudyante. Yes, pwede. Yung tinatawag na bawsi kasi, yung tinatawag na economic abuse. Economic abuse, failure to give support. Economic abuse yan. Yung saktan yung babae, yung damdamin ni nanay, damdamin ng asawa, that is psychological abuse and emotional abuse. So, kailangan mo lang i-file kung saan nangyari ang krimen. Hindi ka pwede mag-file kahit saan ka mag-file. Maybe na-dismiss yung kaso ni MJ kasi baka nag-file sila na hindi naman doon nangyari ang krimen. Kasi very clear ang batas kasi. When you say 9262, kailangan mo i-file ang kaso kung saan nangyari ang krimen. So in this case, maybe na-dismiss yun. But pwede siya mag-file ng 9262 on the ground of economic abuse, on the ground of psychological abuse, and on the ground of emotional abuse. Yun, pag sinasaktan mo yung damdamin ng isang babae, that's already emotional and psychological abuse. Ayan, yan po yung mga tanong sa nagdaan nating paksa, yung ating topic last week, rights and obligations na mag-asawa. Para po sa mga nais magtanong, pwede po kayong mag-join sa aming talakayan mamaya at i-click lamang po yung Zoom link na nakapin sa ating pong Facebook Live at isang click nyo lamang po mamaya, basta't may kaugnayan sa ating topic, ay ba'y sasagutin yan ni Kuya Mark Tolentino. Kuya Mark, moving on sa ating program ngayong umaga, ano po ba yung ating paksa for this morning? Yung pag-usapan natin ngayon, MJ, very interesting po ito. Lalo na sa yung mga mag-asawa na OFW, mag-asawa na yung isa may kita, tapos yung isa walang kita. Ibig sabihin dito, conjugal properties ang pag-uusapan natin dito. Ang conjugal properties, ito yung properties ng mag-asawa na napundar po nila at the time of the celebration of marriage and acquired thereafter. Yun ang tinatawag na conjugal properties. Pag-usapan po natin yan kasi bakit? Paano kung maghiwalay si babae at saka si lalaki? Aray ko po. Paano ang sharing ng conjugal properties? Yun yan, number 1 yan. Second, paano naman pag si lalaki sobrang yaman? Tapos si babae, hindi naman mayaman. Nagkahiwalay sila. Paano ang conjugal properties? May share ba si babae with respect sa properties ng kanyang asawang lalaki? Pangatlo, paano naman yung lalaki hindi naman mayaman, but yung tatay niya mayaman? So may mana. Yung mana ba ng tatay ng lalaki, kasama ba yung asawa niyang babae? Yun ang pag-usapan po natin. Ayan, so text lamang po kayo mga kababayan sa ating pong text line 0927-540-2241. Meron tayong call line 0917-657-1026 para po sa ating mga tanong. Kuya Mark, pasadahan na natin. Ano ba yung sakop, Kuya Mark, ng batas hinggil dito sa mga ari-arian ng mag-asawa? Take note, ha? Mag-asawa, hindi kanya-kanya. Yung tinatawag na mag-asawa, very clear yan. When we say conjugal properties, kailangan may legal marriage. There is no such thing as conjugal property kung common law relationship lang kayo. Aray. Ibig sabihin, bago ang conjugal properties, kailangan na may existence of a valid marriage. Ibig sabihin, kung yung kasal, void, yung kasal, illegal yung kasal, there is no such thing as conjugal properties. Basic yan. Bago natin pag-usapan ang conjugal properties, kailangan na may valid na kasal. So, pagkatapos, ano ba yung sangkap ng conjugal properties? Lahat ng properties ng mag-asawa na dinala nila
sa kanilang kasal at na-acquired nila thereafter. Ano ba yung dinala nila sa kasal? Ibig sabihin, nung properties nung pagkabinata, pagkadalaga, kasama yon sa conjugal properties. Pagkatapos, nung kasal na sila, nakabili sila ng bahay, nakabili sila ng motor, nakabili sila ng kotse, jewelries, kasama yon. Conjugal properties na na-acquired nila after the celebration of marriage. Yun ang conjugal properties. Paano yung mga bank account? O yung mga, ano kayo Mark, negosyo? Actually, negosyo kasama. In fact, kasama ang salary. Sweldo. Ganon. Kasama ang sweldo, kasama ang yung mga benefits, yung nag-retired ka, ano tawag doon, yung with pension benefits, yung mga separation pay, kasama yon. Ayun sa conjugal properties, kahit na si babae lang ang si lalaki lang ang nagtrabaho. Ang trabaho ni babae, tagapaganda lang. Nagpapaganda. Oy, maraming ganyan, ha? May maganda, si lalaki, sobrang sipag. Or yung babae, sobrang sipag, tapos si lalaki, palagi papogi lang. Oy. May maganon. Marami din ganyan. Conjugal properties yun. Conjugal properties, hindi ibig sabihin na ikaw lang nagtrabaho, pera mo yun, hindi. Kahit na ikaw lalaki, ikaw nagtrabaho, si babae at trabaho niya, tagapaganda lang, magpapaganda, nag-alaga ng bata. Mamadyong. Minsan nagmamadyong. Palagi na sa mall, sa shopping. yung sweldo ni lalaki, kasama yon sa tinatawag na conjugal properties nilang mag-asawa. Kasi very clear ang batas. All properties, lahat. Wala sinabi na hindi kasama. Sabi, all properties ng mag-asawa na dinala nila at the time of the celebration of marriage and acquired thereafter. Si acquired thereafter, for example, nung nag-asawa yung dalawang babae sa lalaki, walang trabaho. Pagkatapos ng kasal, biglang yumaman ito si babae. Oy. Biglang yumaman kasi na-discover, naging showbiz, sumikat. Yung sweldo niya sa showbiz, conjugal properties yun. Aba. Yun yan. Kahit na ang nagtrabaho si babae lang, tapos si lalaki, papogi lang. Aba. Pwede yan. Maraming tinatamaan din kay Mark. Standby lamang po kayo mga kababayan. Abay, bibitinin muna namin kayo saglit. Padala lang po kayo ng mga tanong at syempre meron tayong Zoom link para kayo po'y maka-join sa ating talakayan. Magbabalik po ang Pinoy Legal Minds. We don't need to explain because truth needs no justification. We are not afraid because the truth will always win. When we ask questions, it's always for the good of all. We question to build, not to break. We question to clarify, not to confuse. We question to protect, not hurt. Truth hurts, but it heals. Tune in to SMNI, where truth is free. SMNI, defining true press freedom. Indulge in every perfect cup of Avon. Satisfy your caffeine cravings at Davao City's best. David's Coffee Shop, located near Davao International Airport at Philippine-Japan Friendship Highway, Sasa, Davao City. For booking and reservation, call us at 0956-517-9600 or visit our Facebook and online websites.
We cater food for meetings, events, pickup, and deliveries. David's Coffee Shop. Good food on the go. Balik po tayo sa ating programang Pinoy Legal Minds on a Saturday morning. Kasama pa rin si Kuya Mark Tolentino. Kuya Mark, ang ating topic ngayon by conjugal property, pag-aari ng mag-asawa. Pero Kuya Mark, di ba sa kasal, meron po tayong tinatawag na prenuptial agreement. Pero pwede ba yung iset na, hanggang dito ka lang, hanggang dito lang din ako sa usapin ng pag-aari? Meron Pwede yan. Pero kailangan may prenuptial agreement kayo. Kasi prenuptial agreement, kailangan may written agreement kayo bago kayo magpakasal. Hindi pwede na yung agreement na yan during marriage. Kailangan before marriage, may agreement na kayo na yung income o yung properties ni babae kay babae lang, yung properties ni lalaki kay lalaki lang, tapos yung income ng kanilang properties, yun ang conjugal. Pwede ganon. Yun ang tinatawag na conjugal partnership of gains. So, ibig sabihin, kailangan magkasundo kayo through prenuptial agreement before the celebration of marriage, not after. Bawal po ang after kasi yung batas kasi natin, sabi ng batas ang default property relationship na mag-asawa, absolute community. Kasi absolute community, ang properties ni lalaki kay babae. Ang properties ni babae kay lalaki. Except kung may agreement kayo bago ang celebration of marriage, yun ang tinatawag na prenuptial agreement. Kaya mahalaga pala na merong prenup sa kasal. Mahalaga yan yung tinatawag na prenuptial agreement kasi mostly ang mag-asawa naghihiwalay dahil sa pera. So, mas maganda, bago kayong magpakasal, magkasundo na kayo. Ano ba yung kay babae? Ano ba yung kay lalaki? Kasi kung hindi kayo magkasundo, normally nag-aaway yan. But actually, very clear ang batas. May tinatawag, ang batas kasi natin sa family code, absolute community. Dati kasi, conjugal partnership of gains. We say absolute community, kay babae, kay lalaki yan. Ang property ng lalaki, kay babae yan. That's why sabi nila, baka daw gagamitin yung kasal, yung tinatawag na fortune hunters. Yung mga gold diggers. Oy, mga ganon. aray diba? ko po, marami ganon. Ginagamit daw yung kasal sa mga gold diggers. But actually, sabi ng gumagawa ng batas natin, yung family code, hindi. Kasi the more kailangan na ang kasal daw is based on trust, based on confidence. So kung magpakasal kayo, kailangan solid kayo to become one. So yun ang theory or yung tinatawag na argument bakit absolute community of property. But ang negative side naman dito, pwedeng gamitin yung kasal sa mga gold diggers. Aba, paano kung hindi matuloy ang kasal? Yung prenuptial agreement, pag hindi matuloy ang kasal, void yan. Kasi ang prenuptial agreement is subject to the condition na may kasal. But kailangan lang magkasundo yung mag-asawa bago ang kasal. Kasi after the marriage, after the prenuptial agreement, may pinirmahan sila, pinaregistered nila, pinanotarize nila, hindi na tuloy ang kasal, ibig sabihin, yung prenuptial agreement, void din yan. As a general rule, void yan. Pero kayo Mark, kung for example, nagpakasal na, walang prenup, ano ba yung batas kayo Mark na pagbabasihan sa ari-arian ng mag-asawa? Kung walang prenuptial agreement, absolute community. We say absolute community, ang properties ni lalaki, may share si babae. Ang properties ni babae, may share si lalaki. Kahit na si lalaki lang ang nagtrabaho, kasama si babae. Kahit na si babae lang ang nagtrabaho, papogi lang si lalaki, kasama si lalaki. Yun ang absolute community. Si Corazon Ostero ay nanonood, tanong niya lang po, kahit napundar ko, binenta na ng asawa ko, pwede po ba singilin ko yon? Sa akin po yun lahat, pero ko po at pinaghirapan ko dito sa abroad. Salamat po, Kuya Hindi Mark. pwedeng ibenta ang conjugal properties kung isa lang, void yung kasal, void yung sale na yan. Kasi when say sale of a conjugal property, kailangan both the husband and the wife ang pipirma.
pag conjugal property. Kasi we say conjugal property, properties yung mag-asawa, yan hindi pwede si lalaki lang magbenta. Pwede niya mas mabenta ang interest niya over the conjugal property but not the conjugal property itself. Kasi we say interest, kailangan mo nang i-liquidate, baka may mga utang, mga babayaran. So, yun mo nang uunahin. That's why hindi niya pwede ibenta ang conjugal property. Ang interest of the conjugal property pwede niya ibenta but not the conjugal property without the consent of both the husband and the wife. Consent meaning pirma. Kasi property sila eh. So, kailangan pirma si babae at si lalaki. Paano kung pinurge ang pirma? Ayan, ibang wala yan. So, ibig sabihin, void yung marriage. Void yung sale. Kasi in the very first place, forgery ang nangyari. Hindi naman legal yung kasal, yung pirma nila. Aba, marami ng mga tanong dito, Kuya Mark. Eto, pasadahan natin yung sinabi mo kanina. Paano naman, Kuya Mark, kung si lalaki mayaman, si babae hindi? Wala namang mayaman at mahirap sa pag-ibig. Di ba? Ang problema dyan, baka yung isa dyan, gold digger. Hindi niya pinakasalan yung babae or yung lalaki, pinakasalan niya, hindi dahil sa pag-ibig, kung hindi dahil gold digger siya. Mayaman siya, siya pinakasalan ko. May mga ganun. But that's why, minsan, kinikriticize yung batas natin. Bakit? Ang batas natin pwedeng gamitin sa mga gold diggers. Bakit pwedeng gamitin sa mga gold diggers? Yung properties ni lalaki, kasama na si babae. Yung properties ni babae, kasama na si lalaki, kaya si lalaki hindi nagtrabaho. Kasi absolute community of property ang mag-govern with respect sa conjugal properties na mag-asawa kung walang prenuptial agreement. Aba, sa ibang mga bansa ba, Kuya Mark, ganun ba ang rule nila? Absolute din? O... Hindi. May iba dyan, absolute separation of properties. Yung kay babae lang, kay lalaki lang. Tapos yung yung income of their properties, yun ang conjugal. But in the Philippines, very traditional tayo sa kasal. Kailangan both daw absolute. Kailangan yung property si babae kasama si lalaki kasama si babae. Oo. So, yung ganong setting, pwede yung gawin sa prenuptial. Kailangan sa prenuptial agreement, bago ang kasal, magkasundo na mag-asawa. Kung magkasundo sila na yung property si babae, kay babae lang, hindi kasama si lalaki. Yung property si lalaki, kay lalaki lang yun, hindi kasama si babae. Pwede sila magkasundo. Kailangan bago ang kasal, hindi during marriage. Hindi pwede during marriage. Pag lupa ba, kailangan nakapangalan sa mag-asawa yung titulo? Or yung lupa kay lalaki, nakapangalan sa kanya yung titulo, meaning to say, sa babae na din yung lupa? Kahit nakapangalan ang titulo kay lalaki, conjugal properties yun. Kung ang titulo na yan, dinala sa kasal, ibig sabihin na nakuha yung properties na yan, kasal na sila, or binata siya, dinala din sa kasal, ibig sabihin, nung binata siya, nakuha yung properties, or acquired thereafter, still conjugal properties yun. Paano ibig sabihin, Kuya Mark, ng dinala sa kasal? Pwede mo namang hindi i-declare yun. Hindi. Magpakasal ka. Ibig sabihin, there is a presumption that all properties ng mag-asawa are conjugal. There is presumption. So, ibig sabihin, pwede mo i-question na hindi kasama sa conjugal properties yan. Pero kung hindi mo ma-question yan, there is a presumption na yung properties ng mag-asawa are conjugal. Paano kung hindi i-declare ng lalaki na meron siyang ganitong ari-arian? May rancho, halimbawa. For example, hindi niya i-declare, maybe makalusot, pero kung ang babae, matalino yung babae, ma-check niya, still conjugal properties yan. Kasi na-acquired nila at the time of the celebration of marriage, ibig sabihin, nung kasal sila, na-acquired yung property, or even, binata pa siya or dalaga sila, tapos nung nagpakasal sila, kasama yun, dinala niya sa kasal nila, so conjugal properties din yan. May tanong, Kuya Mark, kung hindi na po kami nagsasama ng asawa ko for more than 15 years at meron na akong ibang partner at nagkaroon ako ng maraming properties, meron pa po bang rights ang dati kong asawa sa properties ko na na-acquire ko recently? Maraming salamat mo at mabuhay ang Pinoy Legal Minds. Yes, may conjugal properties pa yan. Kasi sabi ng batas, kahit na naghiwalay kayo, hindi naman ibig sabihin na void na yung kasal ninyo. Kasal pa rin kayo. Sabi ko nga last time walang expiration sa kasal. Ang may expiration lang ang pag-ibig, but hindi ang kasal. So, ibig sabihin doon, kahit na 15 years sa kayong hiwalay, legal pa rin ang kasal ninyo. Kasi legal pa rin ang kasal ninyo, yung lahat ng properties ma-acquire ninyo are still considered conjugal properties. Pwede pa niyang habulin, Kuya Mark, ng lalaki. Pwede habulin ng lalaki. In the very first place, those properties are presumed considered conjugal property. Nako, lalo na kung maalam yung lalaki, Kuya Mark, sa batas, pwede niyang habulin yung asawa niya na may asawa ngayon
na yung asawa niya ay mayaman. Yes, pwede habulin niya. Damay siya doon. Oh, that's why mas maganda nga sa suggestion ko sa mag-asawa, bago kayo magpakasal, ay not necessarily mean na wala kayong tiwala sa isa't isa. For your protection and protection of your children, mas maganda may prenuptial agreement po kayo. Pinag-usapan po natin ang lahat ng properties na sakop po ng conjugal property. Pero may mga ari-arian ba, Kuya Mark, na hindi sakop dito? Ngayon. But don't forget, bago natin sabihin na hindi sakop, pag kasal na si babae at si lalaki, bawal ang waiver. Ibig sabihin, example, kasal na si babae at si lalaki. Pipirma si lalaki na, sige, pipirma ako ng dokumento na wala akong pakialam sa properties ninyo. Waiver is void. Waiver sa rights, waiver sa shares of the properties, void po yan. After marriage, kailangan may judicial separation of property kayo. Ibig sabihin, kung kasal na kayo, pwede pa rin kayo magkahiwalay-hiwalay sa properties, but kailangan ipa-approve mo yan sa court. Hindi pwede na kayo lang magkasundo. After marriage, may court approval na ang paghiwalay-hiwalay kayo ng mga properties. Dili pwede magbuot-buot na. Hindi pwede magbuot-buot. Kailangan ipa-approve mo sa court kung kasal na kayo. But may mga properties na hindi kasama sa conjugal. At sige nga. Ito yung pinakamaganda. Kasi, so ano yun? Ano yung mga properties na hindi kasama sa conjugal? Ibig sabihin, properties ni lalaki, kay lalaki lang. Properties ni babae, kay babae lang. Tatlong klase properties yan. At sige, number one. Number one, yung properties acquired by gratuitous title. Ano yan, Kuya Mark? I say properties acquired by gratuitous title. For example, ikaw, babae, may nag-donate sa iyo ng lupa. Binigay sa iyo ng kaibigan mo, lupa. Hindi conjugal yan. Donation is gratuitous. Ibig sabihin, binigay lang. Minana mo. Ikaw, lalaki, hindi ka mayaman. Ba't yung tatay mo mayaman? Binigyan ka ng mga properties, mana. Ilang milyon na mga properties. Hindi yan matawag na conjugal. Ibig sabihin, yung mga properties na galing sa mana, properties na binigay sa iyo through donation, hindi yan conjugal. Except kung nakalagay doon sa last will and testament na itong property na ito, part of the conjugal property. Or nakalagay sa deed of donation that this property na binigay ko sa iyo is part of conjugal property. Kung may nakalagay ng word na ganun, part. Kung wala nakalagay, as a general rule, lahat ng properties na binigay sa iyo through donation, hindi conjugal. Lahat ng properties na acquired na binigay sa iyo through mana, hindi yan conjugal. Pangalawa, yung tinatawag na exclusive or personal properties. Ano yung exclusive and personal properties? Like for example, your underwear. Hindi yan conjugal. Ikaw lang gagamit yan eh. Ang kinin ng asawa mo yan. Di ba? Sabi naman yan. Oh, yun. Hindi yan matawag na conjugal. But may exception. Jewelries. Jewelries are considered conjugal properties. So kahit na ginamit mo yung gold na mga bracelet na yan, mga singsing na yan, mga daming mga diamonds, kahit na personal mo ginamit, part yan ng conjugal properties. Like for example, eyeglass. Eyeglass is, hindi siya conjugal. Personal use real. So, personal property, well, hindi yan conjugal. Pangatlo, yung mga properties na na-acquired mo before the celebration of marriage, if you have a legitimate children of a prior marriage. Ibig sabihin, kasal ka dati. Kasal ka dati, tapos may anak ka doon, lahat ng mga conjugal property sa first wife mo, hindi yan part of the conjugal property of your second wife. Aba. Hindi yan. Baka magalito-lito tayo, di ba? Yung mga conjugal properties mo sa first wife mo, lalo na pag may legitimate children kayo doon, yung lahat ng properties mo doon, hindi yan pwedeng maging conjugal property with your second wife. Yun lang ang mga exceptions. Malinaw yun, ha? Yes. Kasi baka iba, di ba, umaasa na magkakaroon ng mana o magkakaroon ng pera from the previous marriage. Yes. Hindi yan. So, yung mga, lahat ng mga napundar mo sa first marriage mo, napundar mo yun. First marriage mo, may legitimate children ka of your first marriage, nag-adult yung kasal ninyo, na umibig ka sa ibang babae, nagpakasal ka. So lahat ng properties na napundar mo during your first marriage, lalo na may legitimate children ka doon, hindi yan pwede maging conjugal property of your second marriage. But yung lahat ng properties mo naman na nakuha mo, nabili mo during your second marriage, yun ang matatawag na conjugal property. Aba, ganun pala yun, ha? Yan. Tatlong kondisyon. Kuya Mark, pagbigyan muna natin itong tanong mula kay Margie, ang Facebook.
Tanong ko po, Kuya Mark, asawa ko po ng babae ngayon, gusto niya makipaghiwalay at gusto na lang magsustento sa 4 naming anak. Kaso po, ang nangyari, di naman tumupad sa usapan. Sakto ang binigay, sunod po hindi na. Hirap naman ang mga text nito, Kuya Mark. Ikaw pa yung mag-a-analyze. Pero paano raw po ang gagawin na kalahati kasal po kami? Ano po ang dapat naming sundin? Anong kalahati kasal? Walang kalahating kasal. Kasal talaga kayo. So kung kasal kayo, lahat ng properties ng asawa mo, kahit nahiwalay kayo, lalo na yung na-acquired, except yung mga sinasabi ko kanina, are considered conjugal. Lalo na pag wala kayong prenuptial agreement. So kung hindi naman nagbibigay ng support, yes, you can file case against your husband. Pwede ka magdemanda ng economic abuse, emotional abuse, psychological abuse. But don't forget, ang support na pinag-uusapan natin dito, joint ha, hindi ibig sabihin na may obligasyon ang husband mo magbibigay ng support, wala ka ng obligasyon. Ang support is joint, ibig sabihin, obligasyon yan ni tatay at obligasyon din yan ni nanay. Ayan. Uy, meron tayong Zoom caller, Kuya Mark, si Margie Tejada lang Isabela. Margie, good morning. Welcome sa Pinoy Legal Minds. Ay, good morning po. Morning. Ay, tanong ko lang po, paano po, kasi nag-file po ako ng legal separation So anong question po, Margie? last 2019 pa po. Naglalag po ako. Sige lang. Okay, tapos? Okay, so ang tanong mo niya, MJ, is about legal separation. Ano po? So Umalis sa legal po separation, ako ng bahay po nung 2019 po. Bari, private lawyer po ako. Yung ko po, attorney. So anong question? So pina-withdraw ko na po. Nagpau po ako kasi naubusan na po ako ng budget, pambayad. Hindi ko po pwede po bang pasukin yung mga conjugal properties namin kasi wala po kaming tirahan kasi nag-pandemic po noon. Bali, may business naman po noon. Kaso gusto ko na po sana bumalik sa properties namin. Kaso hindi po ako pwedeng pumasok sa mga properties namin. Okay. Ayaw po nung asawa ko. in that case, kailangan kayong magkasundo mag-asawa kung anong properties na pwede mong tirhan, anong properties na hindi. Kasi yung properties na acquired ninyo during marriage are considered conjugal property. That don't forget, ano ba epekto ng legal separation? Or anong epekto ng annulment of marriage? Liquidation of the conjugal properties. When you say liquidation, hiwalay kayo, kung may properties kayo, the court will decide paano paghati-hatian yung mga properties. But don't forget, if you are the guilty spouse, pwedeng mawala sa'yo ang share of your conjugal property. In annulment of marriage or nullity of marriage, if you are the guilty spouse, pwedeng mawala sa'yo ang share of the conjugal property. Ibig sabihin, mapunta yon sa innocent spouse if you are the guilty spouse. Alright. Maraming salamat si Margie Tejada ng Isabela. Uy, gayahin nyo si Margie ha. Meron tayong Zoom link. Abay, i-click nyo lamang po yon sa ating pong screen sa Facebook natin, Kuya Mark. Tama. Sa description para sa mga tanong. At mamaya sa ating pagbabalik, ating talakayin naman, Kuya Mark, kung yung utang ba ay kasali sa conjugal property. Pwede yan. Patay tayo dyan. Utang na ang pag-uusapan. Standby lamang po kayo mga kababayan. Magbabalik ang Pinoy Legal Minds. Did you know that water is the only drink that can quench your thirst? Drink Galilee Purified Drinking Water. Every bottle undergoes advanced scientific process to ensure a safe, clean, and pure bottle. So what are you waiting for?
Drink Galley drinking water. Every bottle is a labor of love. For delivery, contact Galley Purified Drinking Water at 0956-658-4195 or 0998-466-0202 or 8572-1869. Hanap mo ba ay food cart business? At magsimula ng sariling negosyo na hindi kinakailangan ng franchise fee? Mura at abot kayang halaga? Narito ang S&D Food Carts para sa iyo. Ang S&D Food Carts ay gumagawa at nagsusupply ng mga mura at abot kayang halaga ng mga food stalls, bike carts, motor carts, kiosk, food van, mall carts, display racks, tables, chairs, at iba't ibang wood and metal products. Subok na matibay, maaasahan at mapagkakatiwalaan. Ang S&D Food Carts ay mayroong Luzon at Mindanao branch na pwede ninyong lapitan para sa negosyong swak na swak. S&D Food Cart, your partner to success. Balik po tayo sa ating programang Pinoy Legal Minds na Saturday morning. Kasama pa rin si Kuya Mark Tolentino. Kuya Mark, pagbigyan muna natin itong tanong ni Michelle Calbay from Facebook. Maraming Pilipino ho ang di alam ng difference na engagement sa prenuptial agreement. Meron po bang pagkakaiba yun, Kuya Mark? Ang engaged na kayo, ibig sabihin, nagkasundo na kayo magpakasal. Head verbal lang. Oh, Yun na yun. verbal yan. Iba yung tinatawag na prenuptial agreement. Kasi ang kasal kasi, with respect sa nature ng kasal, consequences ng kasal, epekto ng kasal, it is governed by law. Hindi pwede mag-usap kayo na after 2 years hindi ka na asawa ko, 2 years na, expired na yung kasal natin, hindi pwede mag-usap ka ganyan. Kasi ang kasal is governed by law. Ibig sabihin, hindi pwede kayo mag-usap na kasal lang tayo tapos hindi tayo pwede magsama sa isang bahay. Hindi pwede kayo mag-usap na kasal tayo pero bawal tayo magkaanak. Bawal yan. Kasi marriage is governed by law. But may exception. Ang exception is yung tinatawag na property relationship ng mag-asawa. You see, property relationship ng mag-asawa, ito yung tinatawag na prenuptial agreement. In prenuptial agreement, pwede magkasundo ang mag-asawa only with respect to their property relationship. But kailangan magkasundo sila bago ang kasal. But kasi pag during marriage na, kailangan ipa-approve sa court yung kasunduan po nila. Yung tinatawag na judicial separation of properties. Akala ko naman pwede nang gano'n na, prenuptial natin magkasundo tayo after 1 year. Quits na tayo, open tayo lahat. Hindi pwede magkasundo ang mag-asawa na after 1 year expired na yung kasal natin After kasal tayo tapos bawal tayo mag-anak. Kasal lang tayo pero bawal tayo magsipin. Bawal, legal yan. Because governed by law ang kasal. Nature, effect, incident of marriage is governed by law. Ang exception lang talaga sa kasal talaga na pwedeng magkasundo ang mag-asawa only with respect to property relationship. Dito na tayo sa tanong, Kuya Mark. Pag ang utang ba namana, for example, si lalaki may utang. So, yung dalawa na, mag-asawa na ang magbabayad doon. Okay. Ang tanong dyan is yung utang ba, pwede ba i-charge sa conjugal properties? Yan. Yung utang. Kasi ang conjugal properties, kasama kasi ang sweldo, conjugal properties yan Yung upa dyan, yung income mo sa boarding house dyan, nagpa-boarding house ka, may mga bahay dyan. Yung income dyan, conjugal properties yan. Yung example, may mga show ka dyan, yung mga talent fee mo, conjugal properties yan. So ang tanong dyan, tapos may utang ka sa credit card. Pwede ba yung utang sa credit card, tapos hindi ka nakabayad, pwede ba idibanda yung asawa mo dahil hindi ka nagbayad? Ang sagot dyan, depende. First, depende sa klase ng utang. Ang utang ni lalaki, tapos ang utang ni lalaki at saka ni babae, ibig sabihin, joint utang. Utang ni babae at ni lalaki. Di ba yung may umutang ka sa bangko, may mga co-maker? Si babae at saka si lalaki, silang dalawa ang may utang.
yan, pwedeng conjugal properties yan. Pwede i-charge sa conjugal properties kasi joint utang yan. Utang ni babae at saka ni lalaki. Pangalawang klaseng utang. Utang ni lalaki. Pero pumayag si babae. May consent si babae. Pwedeng i-charge yan sa conjugal properties. May approval si commander. May approval si commander. Umutang si lalaki, may approval si commander, pwedeng i-charge yan sa conjugal properties. Dalawa na sila magbabayad nun. Dalawa na. Pangatlo, umutang si lalaki, hindi pumayag si commander. Pero yung utang niya ginagamit for the benefit of the family. Only up to the extent that it is for the benefit of the family. Pwedeng conjugal yan. Like for example, credit card. Bumili siya ng gatas para sa bata. Kahit na hindi pumayag or hindi alam ni babae, conjugal properties yan. Yun yan. Kasi ang word na ginamit ng batas, debts or utang without the consent of the other spouse but only up to the extent of the family. But may pang-apat na utang. Okay. Yung apat na utang, for example, criminal liability, yung mga civil liability, for example, damages, damyos. Dinimanda ka sa court, tapos magbayad ka kasi magbayad ka ng 100,000 as damages. Hindi yan i-charge sa conjugal. Sa'yo lang yan. Sa'yo lang yan. So, yun ang mga possible na kasing utang. Ibig sabihin, dalawa lang sa utang ang pwede i-charge sa conjugal properties. Una, klaseng utang, joint, utang babae-lalaki. Pangalawa, utang ni babae or utang ni lalaki, pero pumayag si babae. May pangatlo pala, kahit hindi pumayag si babae, but only up to the extent of for the benefit of the family. Pwede i-charge yan sa conjugal property. Paano naman, Kuya Mark, sa sugal? Kung matalo si asawa sa sugal, pwede rin ba na i-charge yung conjugal property? Okay, sabi na batas, kung manalo ka sa casino, example casino, kung manalo ka sa casino, ang panalo, conjugal properties. Pero kung talo, ang loser lang ang liable, hindi kasama ang conjugal properties. Ay, ganon? Yun yan. Parang bahala ka sa buhay mo. Bahala ka sa buhay mo. Kung talo ka, hindi mo pwedeng i-charge yan sa conjugal properties sa sugal. Pero kung panalo ka, yung panalo mo, part yan sa conjugal properties. Aba, so ganun palang sasapitin mo. Pag nanalo ka at natalo ka sa casino. Yes. Example, natalo ka sa casino, yung talo mo, hindi mo pwedeng i-charge sa conjugal. Pero kung manalo ka sa casino, manalo ka sa loto ha? Yan. Manalo ka sa loto o sweepstakes, ano yan? Yung price dyan, conjugal property. May tanong si Susan Kabutahe sa YouTube. Ask ko lang po, Attorney Mark, nung naghiwalay kami, nagkaroon ako ng lupa at bahay at kaunting ipon. Conjugal property pa rin ba yun? Solid SMNI, OFW from Hong Kong. Granting na kasal kayo, legal ang kasal ninyo, wala naman kayong prenuptial agreement, then binili mo yan during the validity of marriage, hindi naman kayo annulled, so yan, matatawag yan na conjugal property. Aba, Kuya Mark, sinabi mo kanina na yung jewelries, abay exempted yun. Dapat conjugal. Conjugal, yes, tama. Paano yun? Di ba, kadalasan mga babae ang gumagamit nito. Dapat. Kahit na, may exception yan, kasi may value kasi ang jewelries. So ibig sabihin, kung ibenta yung jewelry, 50% doon, may share sa lalaki. 50-50. 50-50 yun. So as a general rule, same also akala natin na si lalaki ang nagtrabaho, si lalaki lang ang may-ari ng bahay. Si lalaki lang ang may-ari ng bank account mo. May-ari ng mga, for example, yung mga insurance benefits mo. Hindi. Yung sweldo, part yan ng conjugal property. Yung mga benefits sa mga retirement, part yan ng conjugal properties. Yung tinatawag na mga bonuses mo, for example, nagtrabaho ka sa isang show business, sumikat yung movie, binigyan ka ng bonus, yung bonus na yan is considered conjugal property. Bakit? Word kasi ginamit ang batas. All, lahat ng properties na dinala mo sa kasal ninyo or na-acquired ninyo thereafter the marriage are considered conjugal property. Paano kung nagbenta si lalaki ng mga alahas na hindi pumayag si babae? Pwede bang i-demanda ni babae sa lalaki? Pwede. Actually, yung alahas kasi magbinenta yung alahas, dapat may share si babae or may share si lalaki. Paano kung binukulan? Kung binenta na wala namang ganon, lalo na pag may okay lang sa lupa kasi lupa, written document, pagbentahan kasi sa mga jewelries,
bigay yung jewelry, bigay ang pera. Walang dokumento yun eh. Di ba? But you can question the legality of the sale on the ground that those are conjugal properties. Pag conjugal properties, dapat may consent ang both the husband and the wife with respect sa marriage. With respect sa sale ng conjugal properties. Si Romy Tan ng YouTube, good morning po. Yung pong dati kong naipon na pera nung ako ay binata pa at aking minana sa aking mga magulang, kasama pa din po ba yon sa conjugal property? At yung minana ko nang after kami ay kinasal, kasama din po ba? Lahat ng mana, okay, minana mo sa magulang mo, except pag yung magulang mo nakalagay sa last will and testament na yung properties na ito, part ito ng conjugal property. Kung wala nakalagay na ganon, lahat ng properties na galing sa mana, exclusive property mo yan. Hindi yan matatawag na conjugal property. Ibig sabihin, kung mayaman yung magulang, tapos pinakasalan mo yung lalaki kasi akala mo mayaman yung magulang, so bigla yaman ka. Hindi. Yung properties na magulang, ikaw asawa, hindi ka pwede magmana doon kasi yung mga inheritance property, yung properties acquired by gratuitous title, doon lang yan sa binigyan. Hindi kasama yung legal na asawa. Alright, bibitinin muna namin kayo mga kababayan, mga kapartner, standby. Magbabalik po ang Pinoy Legal Minds. Statecraft is the art of managing the affairs of the state. Because of this, successful nation building depends on the effective use of this art. My name is Sas Rogando Sasot, and this is Statecraft. Welcome to SMNI. You're watching Business and Politics. I am Dante Klinkang. Today's world can be described by the acronym VUCA, which stands for volatile, uncertain, complex, and ambiguous. And yet, being immobilized by fear is not an option. How will captains of industry navigate the course ahead? And what policy assistance will they get from the leaders in government? Watch SMNI as it tackles these and other important questions of the day. On Business and Politics, hosted by Dante Klinkang II, Chairman and CEO of the Manila Times. New episodes featuring corporate and political leaders air every Saturday. Prime time at 7 p.m. Only here on SMNI. Truth that matters. Huling bahagi po ng ating programang Pinoy Legal Minds, still on a Saturday morning. Kasama si Kuya Mark Tolentino. Kuya Mark, nasa ating Zoom si Mary Ann ng Parang Marikina. Mary Ann, good morning. Yes po, good morning. Ayan. Good morning. Ayan, loud and clear. Yes po, tanong ko lang po, naka-acquire kasi yung tatay ko ng property noong March 10, 1993. Tapos, namatay yung mananay ko August 5, 1993. Tapos, after 2 years, nagpakasal po siya, 1995. Maituturing po ba na conjugal property yun sa second wife? Okay. Yung properties na na-acquired ng mag-asawa, as a general rule, conjugal properties lahat yun. But may exception. Exception, pag may properties kayo, tapos yung properties na yan, acquired mo, tapos with your prior marriage, yung first kasal mo, tapos may legitimate children ka of your first marriage, hindi matatawag yun na conjugal properties of your second marriage. Ibig sabihin, in this case, I presume you are a legitimate child or daughter of your parents. So ibig sabihin, yung properties na acquired ng tatay mo, conjugal properties yun. Sa first marriage niya, sa nanay mo. Hindi yun conjugal properties sa second marriage niya, sa pangalawang asawa niya. Kasi in the very first place, number 1, legal ang kasal ng asawa ng tatay mo at nanay mo. Second, may legitimate children sila. So ibig sabihin,
to protect the legitimate children of the first marriage, yung properties na yan, hindi yan matatawag na conjugal properties sa second marriage. Kung hindi, conjugal property yun sa first marriage. Meron po ba siyang masishare doon sa yung second wife? Wala. May masishare po? Definitely, wala. Kasi conjugal properties po yan sa first marriage. Okay po. Alright. Maraming salamat po. Thank you. Si Mary Ann ng Parang Marikina, Kuya Mark. Abay, Thank you po. ayan, may tanong dito from Yolanda Inong sa Facebook. Good morning. Ask ko lang po kung may rights pa ako na mag-claim ng SSS benefit ng asawa ko na legal married kami pero may family na siyang iba. SSS. Ay, under the SSS law, kung kasal ka sa iba, o kung kasal ka tapos may iba kang girlfriend or boyfriend, mawala yung benefit mo sa SSS. That's very clear yan under SSS law. Parang seloso. Seloso ang SSS. Pag hindi ka pwede makakuha ng benefit sa patay mong asawa kung may bago kang boyfriend or bago kang girlfriend. Aba, si Annalie Dunque, good morning po, attorney. Ano po ang ibig sabihin ng guilty spouse? Matagal na po kaming hiwalay ng asawa ko. Sa una, nagbigay po siya ng allotment for 9 months. Pwede po ba ako makakuha ulit ng support? Yung support, ibig sabihin ng ano yung word na sa taas, yung tinatawag na support. Yes, pwede siya magkuha ng support. But yung guilty spouse kasi, kailangan sa annulment yan. In annulment kasi, kung ikaw yung guilty, ibig sabihin, ikaw yung may psychological problem, ikaw yung nangangaliwa, ikaw yung irresponsible, ikaw yung may impotent, ikaw yung may sexually transmitted disease, ikaw yung guilty spouse. So in that case, pwedeng mawala yung share mo of your conjugal properties. Very clear yan, nakalagay po sa ating family code. Kuya Mark, sino ba dapat ang magmamanage ari-arian ng mag-asawa? Both the husband and the wife ang may right to manage the properties. But in case of conflict, mag-conflict yung mag-asawa kung paano i-manage yung property, the decision of the husband will prevail. Pero ang wife can go to the court within 5 years to question the decision of the husband. Aba, pero mayroon ding chance, Kuya Mark, na mag-waive ng karapatan yung si babae o si lalaki. Actually, kung kasal na si babae at sa lalaki, for example, kasal sila, tapos nagkahiwalay sila, kinausap mo yung ex-wife mo na permahan mo itong waiver para bibili ako ng condominium. Wala kang right nito. Hindi pwede yan. No waiver. Any waiver sa right share or right share sa isang conjugal properties is considered void. Ang exception sa waiver, if it is approved by the court, yung tinatawag na judicial separation of properties. Aba, may tanong dito. Para daw mapipilit Kuya Mark na magbigay o mag-share ng more or up to 50%. Siguro sa atian po. Yung share kasi, pwede kayo, kung share of properties, kung assuming na hindi kayo hulay, pwede ka mag-file ng judicial separation of properties. Then the court will be the one to decide paano paghati-hatian yung conjugal properties po ninyo. From Weng Galan, Danao, from Facebook, tanong ko lang Kuya Mark, may claim po ba ang asawa, legal wife, sa properties ng asawa niyang nasa US na nagpakasal sa ibang babae doon? Sa isang babae, yung properties na pinag-usapan natin dito, properties within Philippines. Properties outside Philippines usually is governed by the law where the property is located. Okay, so Kuya Mark, ano ba ang ating moral lesson sa ating paksa ngayong umaga? Moral lesson, ang kasal is based on love, based on trust, based on confidence. So ibig sabihin, yun ang very clear, based on trust, based on love, based on confidence with one another. So that's why may kasal. But unfortunately, itong batas natin dito, minsan magagamit yan sa mga gold diggers. Bakit magagamit sa gold diggers? Pagkasalan ko itong babae kasi mayaman. Pagkasalan ko ito sa lalaki kasi mayaman. But actually, ang batas na gino-govern, there's a presumption na wala yan. Pinakasalan mo yung babae kasi mahal mo. Hindi mo siya pinakasalan dahil mayaman yan. That's why, hindi natin pinag-usapan yung mga property kasi absolute community ang mag-govern kung wala kayo pinag-usapan. But to protect your interest, to protect your right, mas maganda talaga may tinatawag na prenuptial agreement. Alright, saan po nila kayo, Kuya Mark, mapapanood aside from SMNI at saan po sila pwede makapagtanong? Meron po ba kayong text line sa inyong law firm? Yes, for free legal advice, please call me, text sa Viber, sa WhatsApp, or even regular call sa 0968
881-1912 or 0917-329-5353. And please follow me sa Facebook page natin sa facebook.com/Mark Tolentino Law and youtube.com/Mark Tolentino Law Vlog. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Maraming salamat po sa mga kababayan natin na sumabay sa ating programa on a Saturday morning. Sa mga nagtanong po, abay promise, abay magsisingi tayo ng mga dagdag tanong. Yes, next week. Next week, para po sa kaparehong paksa sa conjugal property. At syempre sa ating pong mga listeners sa DZAR Sunshine Radio, lahat po ng Sunshine Radio stations nationwide, 17 huyan. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at pagsubaybay. At syempre sa ating mahal na Honorary Chairman, Pastor Apollo C. Kibuloy, for giving the chance and opportunity na mag-educate sa programang Pinoy Legal Minds. Yes, thank you. Thank you, Pastor. And thank you talaga for the opportunity for this public service program. Wala to sa politika, but this is a program na nagbibigay information, nagbibigay ng education, lalo na sa batas, sa lahat ng masang Pilipino. Sa mga nabitin dyan, next week ulit, 6:30 hanggang 7:30 ng umaga, dito pa rin sa ating himpilan SMNI News. Abangan ang susunod ng programang dito sa Bayan ni Juan, kasama si Mang Juan, Mang Jess at si partner Admar Vilando. Next week uli, dito lamang sa programang Pinoy Legal Minds. Sa problema mong legal. Sino lalapitan sa problema mong legal? Sagot sa katanungan, Pinoy Legal Minds. Sinong kakapay nakampi ng katarungan, batas sa justisya sa Pinoy Legal Minds. Pinoy Legal Minds. Subscribe to SMNI News Channel and turn on notification button for more news updates.